Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakan at masiglang tubuhin ang ating simbahan. Sa pag-aalay natin ng banal na misa, isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat nila Romulo and Perlita Mempin and family, Maxima Mempin, Priscilla and Louis De Leon, Mary Ann Mempin and family, Lorenza Mempin and family, Kevin, Jacqueline and Maxine Mempin, De La Paz family, Mayor Willie and Elvira White and family, Sangguniang Barangay and volunteers ng San Pedro, Choir ng San Pedro, Rico and Ine Coronel, Rebecca Adriatico and family, Bernadita Advincula and family, Zenny Javier and family, Boy and Lydia
Abitong, Richie and Sheila de Garcia and family, Rosie Aldana and family, Estelia de la Fuente and family, Caloy and Ana Mariano, Montalban family, Cynthia Miranda, Hasmin De Vera, samahan ng ML at LLN, Consi Joey Garcia, samahan ng Barangay Justice, samahan ng BHW, Barangay Police ng San Pedro, lay minister, lector at commentator ng San Pedro. Sama rin po natin sa pasasalamat sina Jairo Akiyama, Dolores Mariano, Aida Mendoza and family, Renz and Lovely San Jose, Lori and John San Jose, Ray Juliet Ruiz and family. Para sa kaarawan ni na Perlita Sulit Mempin and Jacqueline Mempin. Para sa maagang kagalingan ni Elvira Coronel. At ang kapayapaan ng ating mga yumaong kapatid, Flaviana, Nana Ake, Eliseo, Domingo, Ana, Pelagio, Rodolfo, Antonio, Norma, Julieta, Alfredo, Ricardo, Pablo, Beatriz, Portia, Maria, Anita, Conferino, Julieta, Alfredo, Crisanto, Lamberto, Teresita, Antonio, Olympia, Ricardo, Armando Sr., and Socorro.
Ika-15 ng Disyembre, ikatlong linggo sa panahon ng pagdating. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sama-sama, bilang manlalakbay sa daigdig, magalak tayo maging sa pagbabata, sapagkat ang pagtitiyaga mula rito ay nagbubunga ng pag-asa at siyang tatatak ng misyonero ng pananampalataya. Sa liturhiya, ang ikatlong linggo ng Adbento ay tinatawag na linggo ng Gaudete. Mula sa antipona ng misa at sa ikalawang pagbasa na tinatawag ang bayang magalak dahil dumarating ang Panginoon, ang katuparan ng ating pag-asa. Ang kulay ng damit sa misa ay maaring rosas at ang altar ay pinapayagang palumitean ng mga bulaklak. Sa turo ng simbahan, makatotohanang tao si San Pablo. Alam niya na ang buhay ay may masasaya at masasakit na sandali, na ang pag-ibig ay napapatunayan sa gitna ng pagsubok at maaaring mayanig ang pag-asa sa harap ng pagdurusa. Gayunpaman, nagawa niyang isulat, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipag-isa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa tema natin ngayon ay tema ng kagalakan. Kulay pink yung ating sinindihan ngayong kandila, larawan ng kagalakan. At ito'y madidinig natin sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa at lalo na sa pahayag ni San Pablo na magala kayong lagi sapagkat darating ang Panginoon. Igayak natin ang ating sarili sa ating pagsalubong sa Kanya at upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating muna hingin ng tawad ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan-awa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng iyong pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sophonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok sa tubig sa batis ng kaligtasan.
Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Filipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sa mabuting balita, ipinapahayag ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas na higit nilang maipadarama sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Gayon din ang gawin ng may pagkain. Tinanong niya, tugon niya, dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanginuman sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating na Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ang makapangyarihan kaysa akin at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya sa ang kanyang kalikhay upang alisin ang dayami, titipunin ang mga trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin
sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa kanila. Ang ganda ng bisita nyo, ang cute. Ang cute. Sapat lang para sa maliit na community. Ngayon lang ako nakapagmisa dito, ano po, ngayon lang. Pero nakapagmisa ako dito, natatandaan ko may patay sa bahay kung hindi ako nagkakamali, tsaka sa bisita doon. Okay. Mabuti na lang wala akong misa ngayon. At saka wala po akong misa ng alas 4 ng simbang gabi. Gusto nyo ba? Pagka umuo kayo, baka magalit yung kabila. Baka sabihin, nahahati ang baryo. Pero, libre po ako kung papayag sila doon. At gusto nyo, libre ako ng 4 o'clock. Kasi ang susunod kong misa ay 6 o'clock dito sa Bulihan. Kaya mula dito, takbo ko ng Bulihan. Kaya may time pa ako ng 4, halimbawa pong 4:15 to 5:15, meron pa akong 45 minutes para makarating doon, hindi ako malilate. Kung gusto lang. Ayan, balikan natin yung Ebanghelyo. Ngayon ay nakakulay pink. Ako po ay violet po. Pwede nga either pink or violet, pero mas tama yung pink. Kahapon, nagbubuklat ako ng aking mga gamit. Hindi ko makita yung pink na istola. Opo, kaya sabi ko, hindi bali, pwede naman yung violet kung walang pink. Pero twice lang ginagamit yung pink. Kailan yung isa, ngayon, at yung kailan pa yung susunod. Bago magmahal na araw. Bago magmahal na araw, yung Kwaresma, yung ikalawang linggo ay kulay pink. Kaya twice lang po isusuot yung pink. At ang tema ay kagalakan. Ang sabi ni San Pablo, magala kayong lagi. At hindi lang sinabing magala kayong lagi, sabi pa niya, inuulit ko, magala kayo. At anong dahilan nang dapat ka magalak? Sapagkat darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. Malapit na ang Panginoon. At kung ang hinihintay natin ay ang Pasko, malapit na nga. Bakit po? Kasi 3 kandila na mesindi, isa na lang. At pagkaraan noon, araw na lang ang binibilang at Pasko na. Malapit na ang Pasko. Ang tanong, nakagayak na ba para sa araw ng Pasko? Nakagayak na ba yung pamasko? Hindi pa. Naku. Tumatanggap ba kayo ng mamasko? Malakihan na po bigay ngayon, wala nang 20 buo ngayon na papel. Opo, hindi na sila nag-iimprenta ng 20 papel. Kaya pag mayroong namamasko, 50 na. Opo. Nagkabit ba kayo ng Christmas light sa bahay? Sa loob o sa labas? Sa loob o sa labas? Naglagay kayo sa labas. Opo. Kahapon, meron akong kasakay sa sasakyan. At habang nagdadaan kami, sabi, bihira na nagkakabit ng Christmas light ngayon, ano? Opo. Bakit? Kasi pag may Christmas light, natatapatan nung nagkakaroling. Hindi totoo po yun. Bakit? Kasi kapag may Christmas light, masaya. At handang bumili ng Christmas light. At parang nag-aaya. Dahil yung liwanag ay nag-aaya. Kaya kapag madilim yung bahay, ayaw tapatan. Magtatanggal pa kayo ng Christmas light mamaya. Opo. Igagayak natin yung araw ng Pasko. Christmas light, pang regalo, damit na isusuot, lalo na may mga bata. At maswerte kayo kasi pagkakagusto nyo ng bago, kahit anong petsa po pwede. Kami nung kami bata, 2 beses lang kami nagsusuot ng bago. Pag birthday at saka Pasko. 2 beses lang.
Pero nag-aaral kayo, bago uniforme. Lalo na po ako, ako'y pangalawa sa panganay. Yung uniforme ko, yung gamit pa nung kuya ko. Minamana ko lang. Pero kayo, pagka nag-uniforme, bago. Kaya kami, kung magsuot lang ng bago, twice a year. May susuot na kayo sa Pasko? Wala pa. Mamasko kayo. Mamasko kayo. At yung mga magulang noong araw, yung mga magulang, sinasabi talaga sa mga bata, mga anak, mamasko kayo. Eh bakit po pinamamasko? Eh kasi ibinili ng bago yung mga bata. Makabawi man lang sa bagong sapatos at bagong medyas. Pero nanonood ako may YouTube, merong isang batang babae na pinapaalala po namin, lalo na ngayon magpapasko, mag-ingat po kayo sa mga scammers. Napanood niyo yun? Hindi. Sabi niya, mag-ingat po kayo sa mga scammers, lalo na ngayon magpapasko. Yung mga scammer na ang sabi, anak, yung napamaskohan mo, itatago ko muna, ha? May tinamaan ba ako? Kapag sinabi sa inyong anak, yung pinamaskuhan mo, itatago ko muna, huwag ka nang umasa na scam ka. Magpapasko na. At ang sabi ay, magala kayo sapagkat malapit na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. At yung panawagan ni Juan Bautista, kung nagsimba rin kayo last week, at ito yung parang karugtong ng panawagan niya, anong sabi niya nung last week na panawagan niya? Darating ang Panginoon, igayak ninyo ang kanyang daraanan, patagin ang mga burol, tambakan ang mga lambak, tuwirin ang mga daang liku-liko, at patagin ang mga bako-bako. Pwedeng sabihin natin ay ito ay literal. Sa unang panawagan, ito ay literal na na kapag may darating, iginagayak natin yung kanyang pagdating. At bakit ginagawang ganoon? Halimbawa, ang sabi ay, patagin ang mga burol. Kasi kapag ang taan ay taas-baba, nakakabagal yan. Ano ang sabi sa science? Ang sabi sa science ay, the shortest line between 2 points is a straight line. Kaya kung ito yung point at ito yung point, ang pinakamaiksi dyan ay yung diretso. Kaya kung ganoon, humahaba. Halimbawa po, kung magagawi kayo, halimbawa itong superhighway natin papuntang Clark, meron dyan daan, yung kalsada, diretso yung kalsada, pero ang kapuna-puna ay ito. Sa kabila dito ay merong burol, sa kabila ay meron din burol. At anong aking naiisip? Palagay ko noong araw isang buo yan. Isang buo. At anong ginawa? Binutas ito, natira itong kabila dito, at natira yung kabila, at naging kalsadang diretso. At hindi naman nasayang yung tinanggal. Bakit? Sapagkat yung tinanggal doon, ipinantambak. Kaya yung mapapansin din, may bahagi ng kalsada doon na mataas kaysa doon sa bukid. Dahil maaring nung araw, baka ito ay bukid na doon ang daan, akyat baba. Kaya para maging diretso at pantay yung kalsada, yung burol, hinukay, itinambak doon sa mababa. Kaya ang nangyari ay, naging diretso yung daan, naging patag pa. Ano ang resulta? Napapabilis ang biyahe. Kaya kung gusto mong mapabilis ang dating ng Panginoon sa iyo, yung mga matataas na yan ay dapat natin ang alisin o bawasan. Ano ba yung mataas? Ano ba yung matataas na yan? Sabi, yung kayabangan. Yung kayabangan, bawas-bawasan ng konti. Sino po ba yung taong mayabang? Ito yung halimbawa, kung ako ay may kasalanan, may nagawa akong mali sa iyo, at ayaw kong tanggapin yung pagkakamali ko, ang yabang ko. Bakit? Alam ko namang mali ako, ayaw kong tanggapin. Kung halimbawa namang tinanggap ko na ako'y nagkamali at nagsorry ko sa iyo at ayaw mong tanggapin, ang yabang mo. Bakit? Nagpakababa na nga yung nagkasala, ikaw naman yung ayaw tumanggap, ikaw ngayon yung mayabang. Kahit kung gusto mong dumating sa iyo ang Panginoon at mapabilis, itong mga matataas na to, babaan.
babaan upang sa ng Panginoon ay mapapunta sa iyo ng mas maayos. At ano naman yung mga lambak na sinasabi ni San Juan? Ito yung mga kulang. Kaya nga po, pagka may mga baku-bako, ang ginagawa natin ay tinatambakan natin dahil may kulang dyan. Pinaaasfalto, pinatatambakan para maging patag. At ano yung mga kulang? Yung ating mga pagkukulang. Ito yung mga kulang. At yung liku-liko, sabi nga, naligaw ng daan, nawala, ay ituwid kung naliliko. Alam nyo anak, sa Europe, kapag merong kang pupuntahan, halimbawa ay isang bansa, papunta doon sa kabila, halimbawa ay pupunta ka galing ng Austria, papunta ng Germany, ang dadaanan ay bundok. Pero, hindi ka mukha sa atin na kung pupunta ka ng Baguio, dinadaanan yung puro gilid na yon, paakyat ng Baguio. Anong ginagawa nila? Binubutas yung bundok. Kaya mula sa Austria, bubutasin yung bundok, ang labas mo, Germany na. Nakasakay sa bullet train. Bakit ganoon? Kasi nga, kung paliku-liku pa, mas tumatagal ang biyahe. Pero kung nakasakay ka na sa bullet train, napakabilis na, at diretso pa, wala kang dinaanang liku-liko at walang akyat baba dahil yung bundok mismo ang binutas papunta doon sa kabila, napakabilis ng biyahe. At itong gustong sabihin ni San Juan, na kung gusto mong dumating sa iyo ang Panginoon, ayusin mo rin yung pagdating niya sa iyo. At ngayon, yung Ebanghelyo ngayon, nagtatanong yung mga tao kay Juan, ano pong dapat naming gawin? At meron siya mga paalala. Kung ikaw ay publikano, maniningil ng buwis, ang sabi niya, huwag kang sisingil ng sobra. Meron po ba ditong naniningil ng sobra? Wala naman. Buti naman. At sabi, kaming mga sundalo, anong dapat namin gawin? Ang sabi ni Juan Bautista, huwag kayong gumamit ng dahas o ng kapangyarihan. Huwag kayong mangingikil. Meron po ba? Wala din. Ano pa po pwede namin gawin? Ito simple. Kung hindi applicable sa iyo yung isa, hindi pa applicable yung isa, ito palagay ko po applicable na. Ang sabi niya, kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa yung wala. Kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa yung wala. Ganon din ang gawin ng mga may pagkain. Kung may pagkain ka, bigyan mo yung wala. At alam ko po na kaya niyong gawin yon. At ganitong paraan na igagayak natin yung pagdating ng Panginoon. Na kung meron ka, bigyan mo yung wala. Yung pinakasimple na lang. Ano yung pinakasimple? Kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa yung wala. Tinitya ko pong hindi lang 2 baro. Bakit? Kapag binuksan yung cabinet, nakahilera yung mga nakahanger. Kapag may lalakad, titingnan lahat yung nakahanger at sasabihin, wala akong maisuot. Nakahilera na yan. Wala pang maisuot. At yung mga nakatiklop, ang taas-taas na ng pagkakatiklop. Kaya kapag naglaba at ipapatong lang doon yung bagong laba, mangangamoy amag na itong nasa ilalim. Kaya ang ginagawa, pag may bagong laba, doon sa ilalim nilalagay. Kasi baka ma-expired. Ang pagkain po gano'n, pagka nagtitinda, yung lalo rin na expired agad, ang kukunin nyo nandoon sa dulo. Kasi pag naglagay, nandoon sa loob yung naglalagay, itinutulak papunta doon sa labas. Dito dinadagdagan sa likod dahil ang kinukuha yung nasa harap. Kasi yun malapit na mabulok. Kaya tinutulak doon, may expired na yon, lalo na yung mga tinapay. Kaya kung bibili ka ng tinapay, yung nasa dulo kunin mo bagong lagay yon. Dahil ang naglalagay, nandoon sa loob, nandoon yung pinto. Itinutulak, yung mga inilalagay, itinutulak doon para yung sa bagong luto, nasa dulo. At yung mga tiniklop, kapag kakabagong laba, ilagay mo doon sa ilalim. Kasi pag sa ibabaw ulit, amoy amag na yung nasa ilalim. Sobra-sobra ang damit. Ipamigay nyo na yung iba. Ang totoo po, may mga tao na bili ng bili. Bakit bili ng bili? Kasi sale. Kailangan mo ba? Hindi. Ba't mo binili? Kasi mura. Kaya ano nangyayari? Bibili, natatambak. Tinitiyak ko na kapag kayo nagbukas ng cabinet, meron pa kayong damit
t-shirt o tuwalya na hanggang ngayon hindi nabuksan. Naka-plastic pa. Meron? At kung meron, ang sabi ni San Juan, bigyan mo yung wala. Bigyan yung wala. At ano naman ang ginagawa? Ang ginagawa naman po, talaga namang yung iba, nagbibigay. Dahil ito ang panawagan ni San Juan. Ito yung kaya natin. Ito yung kaya ninyo. Bigyan ninyo yung wala. Kaya lang po, yung iba kapag nagbigay, yung hindi talagang maisuot, ang dami po nagpapadala ng damit doon sa bahay ampunan. Ang mga used clothes, mga pre-loved na mga damit, mga used clothes, kapag po sinosort out, yung iba ay pang basahan na. May nagpapadala pa ng pantit bra. Maisusuot ba yun ng iba? O pati yun pinapadala. Beko na yung panty, papadala pa sa amin. Mano nga siga na lang. Opo, doon pa pinapadala pa doon. Kung kayo magbibigay, magbigay kayo noong po pwede pang isuot. Bakit po? Kasi kung hindi mo na maisuot at mukha kang kawawa, kapag sinuot mo, ipapasuot mo sa iba para magmukha siyang kawawa. Hindi tama yun. Kung anong ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo gagawin sa iba. Kaya kapag suot-suot mo at mukha kang kawawa, ibibigay mo ngayon sa ampunan para maipadala at isusuot ng iba at magmumukha silang kawawa. Tama ba yun? Kaya kung magbibigay ka, yung maisusuot pa, na matutuwa yung magsusuot, na kapag nakita, wow, ang ganda, tuwan-tuwa, doon, hindi pa naisusuot, nakikita pa lang, tuwa na. Ang ganda. Palagi ko naman po'y kaya niyong magbigay ng damit. Kung hindi man po niyo dalhin doon, dalhin niyo sa parokya. O, maglagay na lang po kayo ng sampayan, sabihin niyo, libre, isabit niyo na doon kung sino yung gustong kumuha. Kahit tapat na lang ng bahay ninyo. Paano po ang gagawin namin, Father? Alin papamigay? Ganito. Ayan. Meron ako suggestion sa inyo. Paluwagin ninyo na ang inyong cabinet. Paluwagin nyo na po. Ang totoo yun, kuminsan namumroblema kayo sa hanger. Dahil wala nang panghanger. Kaya ang gawin po nyo ito. Mamili kayo ng damit. Ang gawin nyo muna kayo ba'y nagmamadali ng uwi? Kasi po nasa kalagitnaan pa lang ako. Okay lang sa inyo. Wala naman. Sige po. Minsan sa linggo lang misa dito? O ngayon lang, magpapasko? Linggo-linggo ba? At pag yung Advent lang, ngayon, saka sa susunod sa Sunday, madalang naman. Isusulit ko na. 2 beses lang. Ganito ang gagawin. Ang sabi ni San Juan, kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng isa yung wala. Ang sabi nga po, ang dami niyong baro. At suggestion ko ito, paluwagin ninyo ang inyong cabinet. At paano ang gagawin? Ganito po. Yung nakahanger lahat, hawiin nyo dito. Itulak nyo, siksikin nyo yung hanger sa kabilang sulok para may space. Ngayon, ganito ang gagawin. Ganito ha. Kukunin yung unang hanger. Titingnan yung damit. Tingnan yung mabuti. Kasi pagka nakapag-desisyon kayo, hindi nyo na pwedeng baguhin yung desisyon. Kaya halimbawa, tiningnan yung damit, tanungin mo yung sarili, isusuot ko pa ba o hindi na? Tingnan ha. Pag sinabi mong oo, isusuot ko pa, ilagay mo dito. Kapag sinabi mong hindi na, ilagay mo doon sa higaan. Dahil malapit lang naman yung higaan usually doon sa lalagyan ng damit. Kaya pag sinabi mong isusuot ko pa o hindi na, isusuot pa. Isusuot ko pa o hindi na, isusuot pa. Isusuot ko pa o hindi na. Kapag puro isusuot ko pa, hawiin mo na lang dito ulit. Bakit iisa-isahin mo pa? Tapos sabihin mo, isusuot ko pa, isusuot ko pa, isusuot ko pa. Hindi, balik mo na lang. Kaya, balik ulit. Balik ulit. Isusuot ko pa o hindi na? Yung totoo, isusuot pa o hindi na? Isusuot pa. Okay. Isusuot ko pa o hindi na? Hindi na. Okay. Ilagay na dito. Tandaan po nyo, kapag nagdesisyon kayo, wala nang bawian.
Titingnan ulit, isusuot ko pa o hindi na? Hindi na. At yung iba nga po doon, nakamarka na yung hanger sa balikat. Kaya pag sinuot, may nakaulbok pa dito. At yung iba naman, may marka na nung kulay brown dahil sa yung patak noong nakamarka na. Kaya isusuot ko pa o hindi na? Isusuot pa. Hanger mo ulit. Isusuot ko pa o hindi na? Hindi na. Isusuot ko pa o hindi na? Paluwagin nyo na yung cabinet nyo, hindi na. Isusuot ko pa o hindi na? Isusuot pa. Isusuot ko pa, hindi na. Hindi na. O hindi na. Hindi na. Ang tagal-tagal na dito, ngayon ko lang nakita may damit pala akong ganito, hindi na. Luma na doon, hindi na. O isusuot ko pa. Isusuot ko pa, hindi na. At kapag napili nyo ng lahat, isarado nyo na yung cabinet. Kasi pag tumalikod ka dito at tiningnan mo ulit, isusuot ko pa o hindi na? Isusuot pa. Baka mabalik lahat. Baka mabalik lahat uli sa cabinet. Kaya kapag nalagay na dito, sabi ko nga po, wala nang bawian. Ang iyo na lang dito, hanger. Dahil kailangan pa ng hanger. Bakit po sinabing kailangan pa ng hanger? Kasi marami pang nakatiklop. Isusuot ko pa. Isusuot ko. Kailangan pa ng hanger ulit. Pero kung meron ka, bigyan mo yung wala. At ito sinasabi ni San Juan na darating ang Panginoon kapag kakapunong-puno ang iyong puso, punong-puno ng mga alalahanin, punong-puno ng mga gamit, punong-puno ng mga galit, hindi makakarating ang Panginoon sa iyo. Kaya ang sabi nga ay, igayak mo ang pagdating ng Panginoon. Darating ang Panginoon. At yung nandito, huwag nyo na ibalik doon. Papaano nyo pamimigay? Pwedeng dalhin nyo sa parokya. Kung meron doong panawagan para sa mga alay kapwa, pwedeng dalhin sa ampunan, kay Father Boyet. Pwede nyo ilagay doon sa harapan ng inyong bahay, ilagay nyo isang hangiran doon, ilagay nyo mga nakahangir nyo damit, at lagyan nyo na lang ng note, hindi po kasali hanger. Dahil hanger lang naman talaga ang kailangan nyo na lang doon, hindi na yung damit. At baka mayroong madaan na makita yung damit na yon, ay magpasalamat, ay salamat may pamasko ko, kahit hindi bago. At sa ganung paraan, natuwa ang Panginoon at naigayak mo yung sarili. Ang Panginoon ay nananawagan lang. Kayo ang tutugon. Darating na ang Panginoon. Igayak ninyo ang kanyang daraanan. Patagin ang mga burol, tambakan yung mga bako-bako, tuwirin ang mga liko-liko, at ang sabi ni San Pablo, magala kayo. At sabi niya, inuulit ko, magala kayo, sapagkat darating na ang Panginoon sa iyo. Ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng mga nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pabang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika.
gayon din sa isang binyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang Panginoon ay dumarating. Salubungin natin siya na may malinis sa puso. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sagana sa damit at pagkain ay matutong magbahagi sa mga wala at nagugutom, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sumisingil ng labis, nang hihingi ng may pamimilit, at nagpaparatang ng di totoo ay matakot sa parusang nararapat sa mga nang-aapi at di makatarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga nanghihina ang kalooban ay huwag mawala ng pag-asa at mapalakas ng katiyakang si Jesus ay darating, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang paghubog sa pananampalataya ay maging pangunahin sa ating mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makapiling ng Diyos sa panahon ng pagtitipon ng trigo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik tayo sandali at ating ilahad sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, pagbigyan mo kami sa aming mga kahilingan, manatili nawa kaming sumusunod sa aral ng mabuting balita upang marapat naming tanggapin ang pagdating ni Hesukristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Magtayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang tong ating iniaalay ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos amang makapangyarihan. Ayon sa iyo, mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang ng iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Buong time tayong dumalangin sa Ama, hilingin nating mapasa atin ang Kanyang kaharian. Hinihiling naming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Ating bahagi sa isa't isa ang kapayapaan. Peace with you. Nag-aalis na mga kasalanan ng Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ng mga tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po tayo. Magsipo po ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang igayak ang inyong puso sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa kalansing ng papuri, sumabay sa awitin, magsaya ng gusto. Sa bumbong ng tambol, maligayang Pasko, mag-isang piling ikaw at ako. Sa tiyalaran ng gitara, namin sa pinatuka, magsaya ng gusto. Sa lalala ng pagkanta, jingle bells at ibabaw, maligayang Pasko. Magandang gabi sa inyo, kami lang ay namamasko, at nagigiahinaldo. Sapagkat sa gabing ito nagkakaisa ang buong mundo, sa birthday ng ating Kristo.